He understands. Pansin nyo hindi niya na agad sinabing knows me. Ang sabi niya, naiintindihan mo ako. Kasi marami, halimbawa, mag-asawa, magkakilala sila. Pwede sila nagkakaintindihan. Tama ba? Minsan nga, pag tinanong mo, sweetheart, pakiano man to? Hindi na nagkaintindihan lalo. Kasi hindi nagkakarinigan. So, sa totoo lang, ang idea ng Diyos, do you understand the way I deal with humanity? Do you understand the way I manage or administer the word? Diba? Kaya importante yung He understands and knows me. Paano? Anong pagkakaintindi sa Kanya? That He exercises, that our God, He exercises what? Loving kindness, justice, and righteousness. Kung gusto mo maintindihan at makikita mo how the Lord works, ang sa Kanya lagi ang pagmamahal niya, ang Kanyang katwiran, at ang katarungan, yan. Lagi niyang, gusto niya yan. Kaya sabi niya, I delight in these things, declares the Lord. Kaya alam niyo po, napaka-importante yung pagkakilanlan natin at pagkaunawa natin sa Diyos. Ang tanong lang, bakit? Di ba? Bakit? Bakit importante yan? Okay. Kalimbawa lang, kayo po ay merong isang matayog na tao at gusto niya kayong makilala. At kayo naman, talagang alam niyong sikat na sikat yung tao na yun. Magiging excited pa ba kayo makilala siya? Parang hindi, no? Kakaya ang energy ko. Parang lakas na, ang haba nung ikaw. Alam nyo, kunyari kung sabihin natin, alam mo, kunyari, ang paborito mong artista. Sino ang paborito mong artista? Ann Curtis? May edad ka na. Hindi, joke lang. Joke na. Sorry. Kasi hindi ko na siya kilala No. Joke lang. Si Ann Curtis, halimbawa, kilala mo na ba siya? Halimbawa, papakilala ko si Ann Curtis. Darating siya ngayon. Mamaya, diyan ka lang Wag kang matutulog kasi pag dumaan siya, nakakaya Diba? Sigurado ko, hindi ka pipikit. Kasi at any moment, baka dumaan si Ann Curtis. Tama ba? And alam niyo, yung ganong idea, dahil hindi to ordinaryong tao. Sikat ito, kilala ito. And can you imagine when God is telling us to know Him and understand, we're not talking about an ordinary person. Hindi tayo nakikipag-usap sa isang presidente. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. Can you imagine? Walang makapapantay sa Kanya. Kaya nga sabi ni God, tingnan nyo kung gaano ka-importante. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Now listen to this. God is not asking you to know something about Him. He's telling you to be close and intimate with Him. Yung idea ng know dito ay yung close kayo. Are you following? Kasi pag-isipan niyo mabuti, anong saysay ng langit kung hindi naman kayo close ng Diyos? Di ba? Anong saysay? Walang kwenta ang langit kung yung makakasama mo doon, hindi mo naman din type. Hindi nyo enjoy. Kaya nga naniniwala ako that if you cannot enjoy God today, how can you expect that you will be in heaven tomorrow or in eternity? Malabo yun. Kasi dapat nai-enjoy mo na siya ngayon. Nakuha ninyo? Pag kinantahan mo siya, nai-enjoy mo siyang kantahan. Kasi biruin mo magkakasama siya. Kasi tingnan ninyo yung haba ng panahon, hindi naman nasusukat sa taon yan Paano nasusukat? Sinong kasama mo? Tama? Kasi kung ang kasama mo, hindi mo enjoy, na kahit
Isang oras lang tayo dito. Kunyari, hindi mo enjoy kasama mo, nag-aaway kayo, doon pa lang sa parking, hindi na kayo nagkakasundo, umakyat kayo dito. Sabi, ang tagal mo ng parking na to. Kasi, ang tagal-tagal mo kasi kanina pa ito, yun, late na tayo bakit mo ako sinisisi? Hindi ko makasalanan yan ang pagpapark na yan. Iwan ko ba sa'yo? Ba't kasi dito tayo magsa-service? Di ba? Hindi na nasa alas 6 mamaya. Di ba? Mag-aaway yan. Mamaya, pansin niya, pag upo dito, hindi nag-iimikan. Di ba? Tapos, kahit anong patawa pa na minsan nagsasalta di ka nakakatawa. Kasi asar kayo Asar kayo. Pero kung nag-i-enjoy kayong dalawa, hindi na nag-a-appear pang ganyan, hindi nyo mamamalayan ng oras. Tama, mali? Hindi nyo mamamalayan. Ganon din, if you're not enjoying God, ngayon pa lang, bored ka na sa bagay ng Diyos, can you expect to enjoy eternity? Obviously, hindi. Kaya nga sabi nito, yung no dito, mabigat. Yung no na, you are close to Him. You're enjoying Him. Kaya nga yung mga mag-boyfriend, kaya gusto nang magsama yan, parang gusto na forever na. Kasi parang bitin na yung oras Di ba bitin na yung oras pag magkasama sila? Uwi na ako. Aga-aga pa Di ba? May ganun pa Aga-aga pa Anong aga-aga? Alas 12 na ng ating gabi. Di ba? Sige. Tapos, di ba? Tapos, pag uwi mo, tawag ka. Isipin mo, enjoy na enjoy yan. Parang kahit ang late na umuwi, tatawag pa, hello. Kamusta ka na? Parang ang tagal na hindi nagkita Kaya gusto nila, mag-asawa na kasi para hindi na sila maghiwalay. Ayun ang akala nila. Nung kilala na, yari. Kasi imperfect Tapos imperfect. Pero yung imperfect na dalawa, makikita na imperfection, ayaw na magsama. Ang Panginoon Diyos, perfect siya, and He made us perfect. Imagine, two perfect individuals together forever is not enough. Kakaintindihan? Sobrang enjoy. Ngayon, itong malungkot, kaya maraming tao, I know God. Excuse me, ang tanong hindi yung I know God. Does He know you? Kasi dapat reciprocal yun. Kahit kilala mo ako, hindi mo kita kilala, wala rin tayong magagawa. Tama ba? Ito ang sabi ng Bible. Kaya sabi ng Bible, yan, not everyone who says to me, Lord, Lord. Alam niyo, ulitin ko lang para sa mga bago na. Yung pag sinabi mo sa Hebrew, dalawa, Lord, Lord, friends kayo, close kayo. Kaya ang tawag ni God kay Abraham, because he's a friend of God. Pag tinawag niya si Moses, Moses, because he talks to him face to face. Talagang they're very close, they're friends. Di ba? Kaya nga, David, laging dinodoble. Pag dinodoble, close kayo. Sabi niya, Lord, will not enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Kasi kung talagang close tayo, alam mo yung gusto ng tatay ko. At hindi ka magagawa ng bagay na ikagagalit ng tatay ko. And sabi nga nun, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? And in your name perform many miracles? For sure, kung tayo nakakita nun, close yan kay God. Kasi gumagawa ng himala Biro mo pinagpray yung kalbo, nagkabuhok. Di ba? Hindi nung miracles niya. Di ba? Biro mo, close yan kay God. Pag nag-pray, sinasagot ni God Ang problema, sabi ni Lord, hindi ganon. Sabi niya, and then I will declare to them, I never knew you. Why? Bakit hindi niya kilala? Akala ko, God is all-knowing. Ibig sabihin, hindi kami close. Bakit? Kasi depart from me, you who practice lawlessness. Wala silang galang sa tatay ko. Kasi kung may galang sila sa tatay ko, susundin nila yung gusto ng tatay ko. At yung gusto ng tatay ko, gusto ko. Kaya sabi ni Jesus, I delight to do your will, my Father. Kaya naman ang tatay, sabi niya, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Nako po? Kaya doon pa lang ang susi, alam natin, ito kalooban ng Diyos. Kaya deep within your heart, alam mo, ito masasabi mo, whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Lord, wala na po akong ibang gusto dyan sa langit kundi kayo. Kung di kayo, kahit sa lupa, wag na lang.
I pray that all of us in this room, and even for those who are watching online, I pray that we will not just be deciding to come and listen out of duty every Sunday, but really desiring, Lord, I want to know you because besides you, I desire nothing on earth. Sa totoo, ang dami natin gusto sa lupa at hindi sa Diyos. And sometimes we're struggling. Why? Because hindi talaga natin kilala ang Diyos. Kasi if we do know God, ito lang masasabi natin, taste and see that the Lord is so good. Amen po? Sobrang hindi ko siya ipagpapalit. Hindi ko ma-imagine na mabuhay ang wala ang Diyos. Hindi ko ma-imagine. Hindi ko ma-imagine na malayo sa Diyos. Hindi ko ma-imagine. Hindi ko ma-imagine na mabubuhay na hindi ka kakaugnayin ng Diyos. Because whom am I in heaven but God? And besides God, I desire nothing on earth. Yun po ang hamon sa atin. And now, to know God, we need, of course, God showed Himself through His attributes. Yung attributes po, ito yung mga characteristics niya. Pinakita niya po yan para ma-interact. Kasi kapag hindi natin alam yung attribute niya o yung characteristic niya, we may end up misunderstanding Him. Di ba? Katulad ng mag-asawa. Tagal na nila, mga 35 years na silang magkasama. Tuwing mag-aalmusal, yung lalaki, papalamanan niya yung ends ng tinapay. Bibigay niya sa asawa niya. Sabi niya, ano ka ba naman? 35 years na natin ngayon. Ito lang lagi mo binibigay sa akin yung dulo ng tinapay. Galit na galit yung ends ba? Sabi niya, ito lang ba? Sabi, oo, pinapalamanan mo, pero dulo lagi. Sawang na ako. Sabi niya, gulat yung lalaki. Yan ang paborito ko eh. Binibigay ko sa iyo yung paborito ko. Ano, maraming ganyan. Ina-assume natin na yung gusto natin, gusto din ni God. Di ba? Minsan ina-assume natin, yung binibigay natin sa Diyos, gusto ko yan. Hindi ho eh. Alamin natin ano talagang gusto niya. Oh, so, subukan niyo lang ha. Sino mga babae dito na may asawa? Babae may asawa. Okay. Di ba? Minsan sasabihin nyo, submissive naman ako sa asawa ko ah. Tama? Ito ang gusto niyo malaman? Tanungin niyo asawa niyo. Submissive ba ako? Pag gawa na ng tanong, alam mo na. Di ba? Sabi lang, submissive ba ako? Sasabihin ng lalaki. Ano ibig sabihin nun? Di ba? O ngayon, yung lalaki naman, may asawa, lalaki may asawa, sample lang, lalaki may asawa, okay. Parang kukunti lang may asawa dito ah. Puro mga sinungaling kayo ah. Halatang halata naman ay. Di ba? Tanungin mo yung asawa mong babae. Loving ba ako? Kasi husband, love your wife. Loving ba ako? Tinawid tawa doon. Lakas. Sabi niya, nakabawi. Alam niyo yun? Diba? Parang doon mo malalaman eh. Teka, wag mong i-assume. Wag mong i-assume. You have to know Him. You have to know His characteristics. Okay ba yan? Kailangan mo malaman. Kaya dito, sa ating pag-aaral, itong series na to, yan ang ating pag-uusapan. It is knowing God, a series on the attributes of God. Ano ba yung mga katangian ng Diyos na dapat nating malaman? Ngayon po, gusto ko pong madiinan sa inyo na itong katangian ng Diyos ay importante. At hindi natin to kayang maintindihan kung wala si Jesus. Tingnan niyo ha, all things have been handed over to me by my Father. And no one knows who the Son is kasi the Son is infinite in character. Kaya unless the person who is also infinite, He'll never know the Son. Kaya except the Father. Are you following? And sabi nga nun, and who the Father is except the Son. Kaya hindi pwedeng hindi sila pareho ng nature. Ngayon sabi niya, and anyone to whom the Son wills to reveal Him. Kaya makikilala lang natin yung Ama kung kanino ipapahayag ng anak. So the Son must mediate. Kaya there is no mediator between man and God except Jesus. Kasi siya lang ang pwede kasi He is fully God and fully man. He alone can
Eh sabi niya, ang hirap naman gagapin. Mamaya, maliintindihan niyo kung bakit mahirap gagapin. Tuloy muna tayo dito. Ngayon, tayo rin, we cannot know God or Jesus without the Holy Spirit. Kaya sabi ng Banal na Spirit, in the beginning, ang sarap dito, was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. What God is saying, bago tayo punta sa sinasabi niya, I want you to know me. Kaya ako mismo, the very expression of God. And He became human. Diba? No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father. He has explained Him. Sa Greek po, ang ibig sabihin, He has exegeted Him. Inilabas ni Jesus si God. Meaning, kunyari ganito, no? Yung Diyos, yung word na Diyos, very generic. Di ba? Malalaman mo that He is the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God revealed in the Scripture pag dinikit mo na si Jesus. Now naman, si Jesus yung ID. Kung wala si Jesus, hindi mo maintindihan yung Diyos na sinasabi ng Bible. Kasi generic yan eh. Anybody can say, God. Di ba? Pero sabihin ko nyo, tinan nyo, pagka sinabi mong God at dinikit mo si Jesus, galit na sila. Ayaw nila si Jesus. Because Jesus claims that there is no other way for us to be with God except through Him. Napaka-exclusive niya. Naunawaan po. Okay tayo ha? Okay, good. Now, tuloy tayo. Now, itong amazing part, hindi natapos doon. The Holy Spirit now will testify about Jesus. Kasi He's both spiritual, although naging tao siya, but still, we cannot grasp as in His deity or divinity. Kaya when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who proceeds from the Father. Sino yan? Spirit of truth. Kaya ng katotohanan. He will testify about me. Are you following? Kaya nga, sabi nga, He will glorify me. For He will take of mine and will disclose it to you. All things that the Father has are mine. Therefore, I said that He takes of mine and will disclose it to you. Kaya kung wala ang Espiritu ng Diyos, hindi natin siya makikilala. No wonder we need to be born in the Spirit in order for us to know Him and to know God. And alam niyong hindi mangyayari yan unless we humbly accept and admit na hindi natin siya kayang makilala. Kaya, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Yun din ang dahilan kung bakit niya sinabi kay Nicodemus, unless a man is born again, meaning unless na bumalik ka sa zero, na aminin mong wala kang alam, you'll never understand the kingdom of God. Naunawaan po? Andiyan pa kayo? Kasi marami sa atin nagsisimula na, alam ko na yan. Kaya wala kang alam. Sa sandali sa alam mo na yan, wala kang alam. Kailangan, Lord, wala po ako alam, maawa ho kayo sa akin. Unless you reveal yourself to me, I'll never know you. Hindi pwede sabihin, ay, lagi na ako nag-atin sa CCF, dahil ko nga papakinggan si Pastor, dahil ko nga pinakinggan. Wala ka pa rin alam. Kasi it's nothing to do with me. It is between you and God. Between you and the Holy Spirit. Between you and Jesus. Are you with me? Okay, good. Tuloy na tayo ngayon. So, ngayon, atin pong titingnan. Alam niyo itong amazing part. Those people who came to know the Lord, sobrang crucial. Yung kaligtasan na doon nakasalalay, at hindi lang yon, pati buhay natin sa pang-araw-araw. Tingnan niyo sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Lahat ng nakatagpo sa Diyos, nagkakaroon ng reverential fear. Yung talagang galang na takot. Kasi ngayon, nagtataka ako, maraming mga nagsasabing, kilala nila God, mahal nila si God, pero ang baba ng tingin nila kay God, parang hindi nila ginagalang. Kung tawagin nila, pare, kaibigan, wala na. Hindi nila iniintindi yung pagkatangian ng Diyos ni kanyang mga salita. Kasi kung ginagalang mo yan, seryoso ka sa salita niya. Ha? Naalala ko si Abraham Lincoln, noong binasa yung, kunyari, yung scripture reading, presidente yun, ha? Nakaupo silang ganyan, nagbabasa silang ganyan, scripture reading, sabi niya, sabi gano'n, di ba, in the years of Uzziah the king, yung mga tao nakaupo lang na ganyan. Ito, iba, si Abraham Lincoln. Let us now read the word of God. Tayo yung Abraham Lincoln. Tapos sabi nung sir, kasi presidente,
Sir, you don't need to stand. Hindi nyo na kailangan tumayo. Ang sabi niya, no, you don't understand. If I come up on stage and it's time for me to speak, people stand. Tumatayo sila to give respect. Ngayon ito, salita ng Diyos, hindi ako tatayo. Oh, grabe, no? Nakuha ninyo? Sa atin nga nakahiga ng iba kahit upuan lang eh. Di ba? Ibang klase. Kaya doon ko naintindihan na minsan, kaya wala tayong, hindi natin makita yung talino sa buhay. And tingnan nyo, a knowledge of the Holy One is understanding. Kaya naman, the people who know the Lord will display what? Strength and take action. Hindi pa kasi pag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos. Okay ba yan? Kasi sinabi niya yun kaya tumatapang ang tao. Hindi siya natatakot. Ganito na, halimbawa, ako nung nag-aaral ako, Lord, kailangan kong pumasa dito. At dahil sabi ni Lord, papasa ka. Di mag-aaral ako kasi papasa ako Kasi ba't pa ako mag-aaral kung di naman ako papasa? Tama ba? So magbubutihan ko na, aaral ako. Ngayon, pag exam ko, hindi ako natatakot dahil pangako ng Diyos, sasamahan niya ako Kasi iba, baliktad. Hindi nag-aaral. Tapos, Lord, tulungan mo ako sa exam. Nung nag-exam na, iyak na iyak, Lord, hindi ko alam sagot. Tapos, titingin sa katabi, hallelujah, answered prayer. Hindi yun, pandaraya yun. Ano ka ba? Pahali-hallelujah ka pa dyan. Di ba? Hindi, mali Kasi kung naniniwala ka, tingnan, naniniwala ka, the Lord will provide for you. O, di magtrabaho ka? Wala akong alam na trabaho. Magtanong ka sa kanya, bibigyan kanya ng talino, anong trabaho ang gagawin mo? Kasi, the fear of God gives you what? Wisdom. And the knowledge of the Holy One gives you what? Understanding. Tuturuan ka niya. Kaya, ang dami nga noong pandemic, ang dami, lumapit sa Diyos, tinuruan sila sa negosyo nila. Nagsara yung negosyo nila, pero tinuruan sila paano kumita. Nakakatuwa at ang Panginoon Diyos. Nakuha ninyo? Hindi mo pwedeng kahunin ng Diyos. Ang talino kaya kaya tumatapang ang tao ng Diyos. Ngayon, di lalo tayong tatapang, tulad ng binasa natin. Kaya lahat ng nakakita sa Diyos, naka-encounter sa Diyos, grabe, hindi pwedeng hindi matatakot sa Diyos. Si Job, ang tapang-tapang, wala akong kasalanan. Nung nakita niya si God, I repent in dust and ashes. Di ba? Si Moses, nung una, Lord, di ako man magsalta. Pinakita ng Lord, naggalit na siya, sabi niya, sige na po. Sunod siya. Hindi pwede kasi pag nakilala mo si God, imposible hindi ka susunod Kaya marami sa atin, nagkukunwaring kilala si God. Kaya marami sa atin, maka-Diyos, pero walang takot sa Diyos. Kasi hindi talaga nila kilala si God. Nagkakaintindihan tayo. So, ito na ho. Sabi ng Panginoon, balik na tayo dito ngayon. Balik natin si Isaiah. Tingnan si Isaiah. In the year of King Uzziah's, sabi niya, death. Sino ba to si King Uzziah? Si King Uzziah, masunurin sa Diyos nung simula. Ang problema, hindi ginalang yung paraan ng Diyos. Pero nyo naman, nag-aalay ng insenso na dapat mga saserdote lang o mga pari ng mga time, ang pwede lang mag-alay ng insenso. Pinakailaman. Sinabihan siya ngayon ng mga saserdote, Sir, hari siya. Sir, huwag niyong gawin yan. Panginoon ni Diyos! Sumigaw. Nagising talaga yung mga tao. Sabi niya, nagalit. Nagkaroon siya ng nagkaketong, hanggang mamatay. Pero itong king na to, napakagaling. Ang husay nito, inayos niya yung sistema ng kaharian ng Israel. Talagang magaling siya. Pero namatay, siyempre, ang laking lungkot ni Isaiah. Bilang propeta at malapit kay Uzziah, alam naman niya mahal naman nito si God Kaya lang hindi, kamali lang Kaya, malungkot si Isaiah. Nawalan tayo ng isang mahusay na hari. Pero nakita niya ang Diyos. Tingnan niyo yung palang nakita niya nakaupo sa trono, yung pinakabalabal ng kanyang damit, nababalutan ng buong templo. Sobrang laki nun. Nai-imagine niyo ba? Imagine kung ganito kalaki yung templo, yung buong tray ng kanyang robe, balot na balot yan. Tapos ito pa, ayan, feeling the temple. Tapos sabi gano'n, and seraphim stood above him, and it's having 6 wings. Yung seraphim, yan ang uri ng hangil, na sabi na, fiery creature. Umaapoy. Imagine, umaapoy na Tapos nagpakita, tumayo, 6 wing, may 6 na pakpak, yung dalawa,
lumilipad. Yun ang panlipad. Yung dalawa, pinantakip sa mukha. Yung dalawa, pinantakip sa paa. Bakit? Kasi kaharap nila yung Diyos. Now, biglang sumigaw. And one called out to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Wow! Ang bigat. Yung word na holy, kaya 3 beses yan, kasi yung hindi yan yung parang banal, mas banal, at pinakabanal. Walang ganun sa Greek, sa Hebrew. Para sabihin mo yung pinakabanal, sasabihin mo na hanggang sa 3 ulit. So everybody will say, Holy! 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 Nakatakip yan, ha? Nakapanood na kayo ng mga Korean drama ng mga hari? Yung mga kingdom? Chuna! Diba? Ganon. Parang sa paggalang na sa hari, nakatakip pa yan, patalikod po. Chuna! Diba? Ganon. Kasi nga, hindi pwedeng parang masiga-siga yung mukha mo. Nagpapakumbaba ka. And here, they were showing the holiness of God. Itong si Isaiah, amazingly, tingnan nyo sabi, and the foundations of the threshold trembled at the voice of him who called out while the temple was filling with smoke. Punong-puno ng usok, tas nanginig, parang lindol. May effects, ha? Daman-daman nilang lahat yun. Tas eto na. Etong si Isaiah, propeta yan. Isa sa mga kinahahangaan ng mga tao, sa propeta, sila ang mensahero ng Diyos. Ang kanilang mga labi ay tagataglay ng mensahe ng Panginoon. So anong klaseng labi yan? Pero tingnan nyo ang sabi niya, patay na ako. Wala na ako. I am ruined. I am falling apart. I'm dead. Takot na sabi niya, oh no. Bakit? Pakinggan mo, ako ang taong may maruming labi. Ha? Propeta ka ng Diyos. Kung ihahambing ka sa amin, ang bait mo. Kami ang sasama namin. Pero sabi niya, hindi niya naintindihan. Pagkakita ko sa Diyos, comparing myself now, seeing myself now in the light of God, I am a man of unclean lips. I cannot live. I will die for sure. And sabi niya, and I live among people of unclean lips. Hindi nga lang ako, pati yung mga kasama ko. Because the lips brings out, kumbaga, it's an, reflection of our hearts. At sabi nga nun, for my eyes, look at the words, have seen the King, the Lord of hosts. Alam niyo, minsan ang yayabang natin, akala natin kung sino tayo. Pag nakita ko si God, ang dami kong tatanong. Pag nakita ko si God, sasabihin ko talaga sa kanya, hindi ka marunong. Minsan ang tatapang natin, hindi naman natin alam sinasabi natin. Sana nga makita mo talaga si God. Nang maintindihan mo sinasabi mo. Kumbaga sa mga magulang, sige, subukan mo nang makita mo yung hinahanap mo. Diba? Sabi niya, pag ikaw ay makulit ka, bubulagin kita at makita mo yung mga hinahanap mo. Kung kailan nabulag, saka makikita. Ano ba yun? Di ba? Parang mga nanay. Pero ito sinasabi ko sa iyo, si God, hindi yan biro. Kaya woe is me. Wala na ako. Now, tingnan niyo po. Bakit? Because God is holy. Ang ibig sabihin ng holy, unang-una, He is set apart. He is above everyone else. Kaya nga hindi magagap ng tao yung Trinity. Kasi nga, He is far above our mind can conceive. Are you following? Hindi kaya ng utak ng tao. Kaya hindi naman maintindihan, fully God, fully human, hirap, one in 3 person, di kaya. Talagang di, kung kaya mo yan, equal ka na sa Diyos. Are you following? And that is exactly what holiness means. You are far, far, far above everyone else. You are set apart. At ang sunod, sabi niya gano'n, hindi lang, He is morally excellent. He is perfect in nature. Yun ang idea. Kaya pag sinabi nating Holy God, hindi ka pwedeng hindi matakot. Tingnan nyo, sa Revelation,
Who will not fear, O Lord, and glorify your name? Sinong hindi magbibigay kalwalatian sa inyo? The moment you see God, the moment God manifests Himself to us, who will dare not to fear Him? Who will not glorify His name? Ano sabi niya? For you alone are holy. Nakuha natin? Kaya marami hindi talaga natin naintindihan kung ano ibig sabihin ng holiness ng Diyos. Kasi, kung tayo nga namamangha sa maraming taong matatayog ang tawag laway struck yun Na-starstruck ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Maintindihan mo pag nakita mo si God. Kung si Isaiah nga, patay na ako. Di ba? Hindi. Kaya ito, balik tayo rito. Sabi niya, for all the nations will come, look at the words, lahat ng bayan, kahit yung mga mayayabang will bow down before God. Kaya ano ho ang holiness? Now, let's focus now on this side. Want to understand holiness? It is being pure. Ano yung pure? Perfect in character, ultimate standard, and requires us to be holy. Experienced through Jesus' work on the cross. Anong ibig sabihin nun? Let's start. Alam niyo, halimbawa, ito po ay isang soccer player sa England. Ang pangalan niya po ay Bobby Moore. Nung matapos po ng laro, nabalitaan niya that pinatatawag siya si Queen Elizabeth nanood at ko-congratulate sila. Kasi nanalo siya. Alam niyo, hindi niya alam gagawin kasi maruming kamay niya. Kasi nga naglaro nga galing sa laro hindi alam, punas. Hindi niya alam saan niya ipupunas. Kasi kailangan malinis Bakit? Kakamay siya sa Queen of England. Si Queen Elizabeth, punas. Siguro, ano-ano pang gagawin niya, di ba? Para lang matiyak na malinis. Naintindihan niyo sabihin? And can you imagine, paano na kung sa Diyos pa tayo haharap? Paano na? Kasi He's perfect in character. Walang bagay ng pagkakamali sa Kanya, walang bahid ng dumi, walang bahid ng anumang kakulangan, hindi siya nagkakamali sa Kanyang mga desisyon, kaya alam niya kung ano Kanyang ginagawa, His intentions are pure, His motivations are pure, wala hong pwedeng mag-question sa Kanyang mga ginagawa. Tayo mayayabang, we try to question Him. But whenever we know that He is indeed holy, hindi ka na pwedeng mag-question. Bakit kamo? Tingnan nyo, kung gaano siya, be perfect. He is perfect. Therefore, sabi niya, as your heavenly Father is perfect. Sabi niya, kung ang tatay mo, perfect yan. Now, tingnan nyo po Una, tingnan nyo, perfect, pure, sinless. Walang kasalanan. Kasi 1 John 1:5, God is light, in Him there is no darkness at all. Can you imagine? Wala kang maitatago sa Diyos. Walang maitatago. Paano ka haharap sa Lord? Tayo, dami natin tinatago. Lahat tayo. Kaya marami tayong ayaw na paalam kahit kaninong tao. Kaya hanggat maaari, nagsusuot tayo ng mga maskara showing that people na I am like this. We don't want to expose ourselves to everybody. Kaya nga iba, hiyang-hiya. Magkwento. Baka sabihin lang, di ako marunong magsalita. Ayoko. Di ba? We are all hiding something. Pero sa Diyos, wala kang maitatago. Sabi niya, there is no darkness at all. Now, God is completely separate from evil. Sabi niya, your eyes are too pure to look on evil. Hindi niya galit siya doon. At hindi lang yun. Kaya God is uniquely glorious, worthy of worship. Doon pa lang, alam mo na kagad itong ibig sabihin ng holiness ng Diyos. Ayaw niya ng anumang klaseng karumihan. Naunawaan? Walang yung mga tinatago sa ilalim, nagpapanggap na okay lahat. Parang mga pag may bisita, pag mayroong bibisita, lahat ng dumi, itinatago lahat, di ba? Ang ganda sa labas, puntahan mo yung kwarto. Nandun nakatago lahat. Tama? Sarap mo ng tulog nyo. Kakaingit kayo Huwag kayong mag-alala. Kitang-kita kayo. Joke lang. Hindi, pero totoo yun. Nakatutok naman yung camera sa inyo.
Huwag nyo na ipalabas sa TV, pwede. So, balik tayo dito. So, imagine niyo to. Parang sinasabi ng Diyos, wala tayong matatago sa Kanya. Alam po ninyo, itong malungkot, yung holiness ng Diyos, yan po yung pinaka-fundamental na attribute. Kaya yan ang inuna natin. Kasi tinan nyo, yung pag-ibig niya, hindi lang basta pag-ibig. It is holy love. Yung kanya pong yung kanya pong pagmamahal, yung kanyang pagpapatawad, holy love. Yung kanyang kaunawaan, pagkilala sa atin, holy knowledge. Are you following? Lahat ng yan nakasentre. Kaya papapansin nyo, hindi naman, bagamat God is love, di mo sinabi, love, love, love. Wala namang ganun, di ba? Kaya yung ibang tao, gusto nila, si Jesus is loving, 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 puro loving. Pero kailangan tingnan mo yan sa paningin ng banal na pag-ibig. Hindi yan basta pag-ibig lang na puro damdamin lang, na kahit gawin mo yung kasamaan o hindi tama, okay lang kasi God is love, kaya walang impyerno kasi God is love. Hindi mo naintindihan. Yung pagmamahal ng Diyos is holy. Kaya nga minsan, pati pagpunta sa impyerno, awa pa ng Diyos yun. Kasi hindi kaya ng tao to be with a consuming fire because of our sinfulness. But for us to be separated from God, awa pa yun ng Diyos. O, naintindihan niyo na. Andyan pa kayo? Now, balik tayo dito. Tingnan niyo po. Kaya tingnan niyo po ang tao. Minsan ang yabang ng tao. Kasi ang gagawin ng tao, ganito. If I know that God does not commit any mistake, pag may sinabi siya, magtitiwala ka? Hello? Hindi, pag sinabi ng Diyos, magtitiwala ka? Siyempre, hindi nagkakamali ang Diyos. Ngayon, kapag nadadaan ka sa problema, hindi mo maintindihan yung mga mangyayari, and alam mo, God is in control, papanatag ka? Yes, hindi ka relax ka lang, kasi alam mo, God is in control. And hindi siya nagkakamali, tama? Ngayon, ang gagawin ng demonyo, sasabihin niya, bubulungan ka, wala talagang Diyos mo, iniwang ka na, ang sama ng ugali mo di ba? Agad-agad nagki-question ka, naku, mali-mali ako. Ganyan-ganyan ang ginawa ng Diyos. Genesis 3 pa lang. Isipin ninyo, sabi niya, God said, talaga ba? Sinabi ng Diyos na hindi mo pwedeng kainin ng kahit anumang bunga sa puno na nasa hardin? Ganun ba talaga sinabi ng Lord? Ano sabi ng Lord? You are free to eat any fruit of the trees in the garden. Grabe, ang daming prutas niyan. Saging pa lang, ang daming klase ng saging. Kaya, ang dating ni Satan, parang pinagkakaitan ka niya, hindi ka pwedeng kumain ng kahit anong bunga sa puno sa hardin. Ganun ba talaga sinabi? Hindi naman You are free to eat. Punta kayo sa Genesis chapter 2, you are free to eat anything. O, isipin niyo, saging. Merong saging na saba, mataba. Merong payat. May maliit, senyorita. May pampatigas. May pampalambot. Ang daming saging. Saging pa lang. Ano ba? Kaya minsan naman sasabi sa'yo, ayaw ka niya mag-boyfriend? Ayaw ka niyang maging masaya. Totoo ba yan? Wala kang trabaho, ginugutom ka ng Diyos. Nandiyan ka sa service, ang lamig-lamig. Wala kang jacket, pinahihirapan ka talaga. Para hindi ka matulog. Hindi, mali ka, tulog siya. Kulang lang na, sagutin siya, no? No, balik tayo dito. Tuloy, sabi ng babae, hindi. Sabi niya, yung prutas ng puno sa hardin, pwede namin kainin. Pero wag lang yung prutas ng puno na nasa gitna ng hardin. O isipin nyo, kung yan ay nasa gitna ng hardin, siyempre, hindi natin ma-imagine, ano kaya klase hardin yun? Alangan naman yung hardin, may isang puno lang sa gitna. Maraming puno yan, maraming puno yan, na talagang sasadyain mo pa pumunta doon para mapunta ka sa gitna. Tama ba? Kaya sabi niya, yan, wag mo nang kakainin yan. Sabi niya, ang sabi mo ng babae, nihawakan nga Yun ang problema. Yung sinabi ng Diyos na wag kainin, dinagdagan pa, wag mong hawakan. Hindi ba sinabi ng Diyos? Sa totoo lang, sabi ng Lord, sa totoo lang, kung ako lang yung direktor, sasabihin ko lang, ano ka ba? Pwede mo nga laruin yan Wag mo lang kainin.
Tama? Ngayon, sabi nung isang nagtatali-talinuhang isa sa kilala sa bayan ng Pilipinas, napaka naman ng hinaan ng Diyos nyo. Sabi niya, bakit? Ang ganda-ganda nilikha niya, maglalagay pa ng punuro ng kaalaman ng masama at mabuti. Di sana, hindi tayo nagkagulo-gulo ng ganito. Sabi ko, ikaw pala naman ang malabo eh. Kunyari, ako yung may-ari ng bahay. At gusto ko malaman mo, ako pa rin ang may-ari. At sabihin ko, okay, pwede kang tumira sa bahay. Gawin mo lahat ng gusto mo, gamitin mo lahat. Wag na wag mo lang gagalawin ang refrigerator ko. May reklamo ka? Pag-isipan niyo mabuti. Ngayon, pag pinakailaman mo yung refrigerator, parang sinasabi mo na ikaw na talaga may-ari ng lahat. Pwede na kitang paalisin. Loko ka pala eh. Nakuha ninyo? God is telling us, I'm still the God of this world, not you. I'm giving you all the authority to manage it, to rule over it. But don't touch this. Let me still determine what is good and evil for you. Because even if I allow you, you have no capacity to overcome what is evil. I care for you so much and I don't want you to fall into sin. Etong tao, anong sinabi? Hindi totoo yan, sabi ng demonyo. Sabi niya, hindi ka mamamatay. Sabi niya, for God knows that in the day you eat from it, your eyes will be open and you will be like God. Ang lokong demonyo yun Ang sabi niya, knowing good and evil. Oo, malalaman mo na ang good and evil, pero hindi mo kakayanin i-manage ang good at ang evil. Now that we are the ones determining what is good and evil, ano nangyari sa mundo? Di ba, ang gulo natin? Ang gulo natin. Kahit nga yung committee na, nagkakagulo-gulo pa sila kung ano interpretasyon. Di ba ang gulo? Di ba? Yung nakikita natin nangyari sa pamahalaan natin, pinapakita lang sa atin na ang tao, hindi mo basta mapagkakatiwalaan. Ang gulo ng utak. Tama, mali? Kahit nga, litong-lito na ang mga tao ngayon. Dati, ang dali lang sabihin, ayan, babae yan, lalaki yan. Ngayon, depende. Ang hirap na ata. Hindi mo na ma-identify eh. Yung palang, doon mo ano na nangyari? Kahapon nga, mayroong nagsabi sa akin, yung relationship na daw, situationship? Ano yung situationship na yan? Kahit na bigkas, di ko alam, situationship. Yung parang kayo na hindi kayo. Ha? Hindi kayo! Pero parang kayo. Ha? Ang gulo ninyo! Ibig lang sabihin, walang commitment. They want all the pleasure, but not the responsibility. Nakuha ninyo kung ano nangyayari? Sino ang sisisihin laban na huli? Si God. Ba't po inalaw to? Ba't ako nabuntis? Inalaw mo. Wala naman kaming commitment. Wala ko asawa at mga anak ako. Para na ako si Maria. Iba si Maria, iba ka. Siya damay mo pa yung napakamabait na tumayong nanay ni Jesus sa lupa. Diba? Minsan, andyan ang problema ng tao, then they will blame God. Hindi nagkakamali ang Diyos. Tayo ang sumusuway sa Diyos. Kaya tayo ang mali-mali ang nangyayari sa buhay natin. Pakisabi sa katabi mo, hindi nagkakamali ang Diyos. Ikaw yun. Kung meron mang kaguluhan sa nangyayari sa buhay mo, tanungin mo sarili mo, did you seek God? Did you follow God? Now, if you did seek God and you followed God, then don't think na yung tapos na yung buhay mo, hindi pa tapos. Because God has a great plans and He is working in infinity and beyond. Are you following? Kaya hindi niyo pwedeng husgahan ng Diyos sa ganyan. Kaya He is the ultimate standard. Not us, not our feelings. Hindi, feeling ko, ganito ako eh. Feeling ko, masaya ako. Hindi. Ano ang ultimate standard ng Diyos? Ano sinasabi ng Diyos? It's not about what you feel. It's not about what you think right. It is what is right. Based on God's standard. Isipin niyo, gagawa tayo ng building. Wala tayong standard ng measurement. Kunyari, sabihin natin, ano ba yung 1 foot? Depende sa sukat ng paa mo. Naku po! Di ba? Hindi, ang gulo nun. Paano ko yung paa mo liit? Talo ka na. Yung paa ni isang laki-laki. Di ba? Malabo yun. Merong standard. Di ba? May standard. Kaya nga hindi pa pwedeng walang standard.
Kaya napaka-importante, no? Sabi nga ho ni A.W. Tozer, holy is the way God is. To be holy, He does not conform to a standard. Hindi sa standard natin. Because He is that standard. Siya yung pinaka-standard. He is absolutely holy with an infinite, incomprehensible fullness of purity that is incapable of being other than it is. Because He is holy. All His attributes are holy. That is whatever we think of as belonging to God must be thought of as holy. Basta sa Diyos, perfect yan. Basta Diyos, tama yan. R.C. Sproul beautifully said it. God is not subject to a higher law. He Himself is the law. His nature is the standard of all moral excellence. Hindi pwedeng tayo ang magsasabi, hindi, ganito yan, mali-intindi ninyo. Hindi. Eto sabi ng Diyos, sundin mo. He knows better. Are you following? Because He is the standard. Isipin nyo kung ang Diyos hindi nagbigay ng standard, nagbigay lang siya ng basic kasi tinan nyo, yung kanyang word, yung word of God. Sabi niya, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is flawless. Grabe. At yung law niya, yung law na binigay niya sa atin, sa totoo lang, ano sabi niya? So then the law is holy. And the commandment is holy. And the righteous and good. Tama yun at mabuti. Ang tigas lang ng ulo natin, ayaw natin pansinin. At minsan, minimisinterpret pa natin gustong sabihin ng Diyos. Sample lang, para maintindihan natin. Yung holiness ng Diyos, halimbawa lang, yung basic, the law, the 10 commandments. Thou shalt have no other gods before me. Biruin mo, kung napakaraming Diyos, ang hirap, sinong susundin ko sa kanila? Sabi ng Lord, walang ibang Diyos, ako lang. He is the God of all gods. Di ba? Sunod, thou shalt not make unto thee any graven image. Huwag ka nang gagawa. Don't make any extra effort. Ayaw kanyang mapagod. Kasi unang-una, pag gumawa ka pa, isipin mo yung Diyos mo, gawa-gawa mo lang, dadalin mo pa. Samantalang ang Diyos na gusto kong makilala mo ako magdadala sa'yo. O ayaw pa ba niya yan? Hello? Oh, ito pa. Sabi niya, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Dalin mo yung pangalan ko, igalang mo yan. Huwag kang gagamit ng pangalan ko para lang mangutang. Yung iba, ngutang, gagamitin pa yung pangalan ni Jesus eh. Christian na ka. Pautang. Tapos di naman magbabayad. Di ba? Eh, di ikaw rin nababaon sa utang, kawawa ka naman. Sa totoo lang. Tapos tingnan niya pa, remember the Sabbath day and keep it holy. Bakit pinapaalala ng Diyos yan? Gusto kanya magpahinga. Alam niyo, maraming tao walang kapahi-pahinga. Kaya dito na natutulog eh. Hindi, sorry. Pahinga ka lang. Sa totoo lang, hindi pwede ang taong hindi magpahinga. We need to rest, to recover. Kaya ang dami namamatay ngayon. Hindi nagpapahinga. Hindi ginagawang araw ang gabi at ang gabi araw. Di ba? Kaya sabi niya, honor your father and mother. Isipin niyo ang pamilyang walang leadership ng magulang. Lahat na lang naggugulangan. Pag-isipan ninyo. Ang hirap ata nun. O isa pa, thou shalt not murder. O isipin niyo ang panahon natin na pwedeng pumatay kahit sino. Type nyo? Na hindi na kayo mapapanatag. Kasi baka, hindi mo alam kung lalabas ka. Eh yun lang, nanood ka lang ng news eh. Babae, pinatay, ginahasa, habang natutulog. Hindi ka na makakatulog eh. Konting kalus ka na. Diyan na ba? Ayan na ba? Di ba? Kaya sabi ng Lord, isipin nyo itong lahat ng ito. Kung ginagaya man yan ng buong Europa, dahil tinalagayan ng Diyos. Tayo ngayon, ini-explain na natin. Ang pagpatay, ganito. Ang stealing, ganito. Simple lang, Panginoon. Ang sinasabi niya, igalang mo ang buhay ng ibang tao. That's it. You value the life of people. You value the person next to you. Di ba? Kung mahal mo yan, kung shortcutting ko yan, mahal mo yan, hindi mo yan nanakawan, hindi mo yan dadayain, hindi mo yan papatayin, papahalagahan mong buhay niyan. Di ba? Hindi ka magsisinungaling para siraan siya at hindi mo hahangarin ang mga bagay na sa kanya para maging iyo. Tama? Hello? Okay, sabihin mo sa tabi mo, igagalang kita
dahil mahamahalin kita. Yun ang sabi ng Diyos. Yun lang ang sinasabi ng Diyos sa atin, that we are to care for one another. Why? Don't you see? We are all looking for intimacy because we are created in the image of God with the intimacy of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Are you following? Hello? Kaya hindi tayo masasatisfy. Kaya kung hindi tayo susunod sa paraan ng Diyos, trust me, kahit mga hindi Christians, inaral nila, out of 21 notable civilization, 19 perished not by conquest from without, but by moral decay from within. Hindi na naginalang kasal. Si J.D. Unwin is a sociologist, anthropologist, British ethnologist. Yan na, sabi niya, exhaustive examination of sexual behavior and their effect on society. He observed that monogamous cultures prosper and those disinclined to restrain sex to monogamous marriage remain primitive. Or if one successful, they decline. Inaral niya, hindi mga Christians yan. But because they understood that this is standard monogamous, walang kabit-kabit. Walang mga raming asawa. Sabi niya, lahat ng nagbukas sa ganyan, ano nangyari? Bumagsak ang kanilang sibilisasyon. Tingnan nyo ngayon ang mga usapan. Ayaw na magpakasal because they want to go to different partners. O tingnan nyo ang sakit. HIV left and right. Because we're not listening to God's standard. Then, eventually, they will blame the Lord and say, ba't mo ito pinahintulutan? If you are God, you are powerful and perfect. Why are you allowing all of this? No, you did not follow God's standard. Yun ang issue. Kaya nga, itong standard, huwag natin ikumpara yung sarili natin sa isa. Uy, masabait ako sa'yo. Hindi. All have sinned and fall short of God's glory. Hindi ko ito kasalanan mo, masama ka kaysa dito. Hindi, pareho lang yan. Yung chismosa at saka immoral, pareho lang yan. Pareho makasalanan lang yan. Mas masama pa nga ito dahil mabilis siyang magkalat. Di ba? Kaya walang pinagkaiba yan, kaya walang turuan. Kasi lahat tayo nagkasala. At gusto niyo talaga makapantayan ng Diyos? Itong standard. Whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point has become guilty of all. Type nyo? It's all or nothing. Paano na yan? Wala na tayong pag-asa. Huwag kang mag-alala, hindi pa tayo tapos. Doon muna tayo sa susunod. Para maintindihan natin mo ito. Then God, because He is holy, He wants us to be holy. He requires us to be holy. Ano sinasabi ng Panginoon Diyos? Tingnan nyo. Napaka-importante ito. As children, referring to us now, that we are set apart for God's purpose. Set apart for His family. Kasi lahat tayo na sa mundo, some of us, we now belong to God. Now we are set apart. In a sense, practically or positionally, we are holy. We are set apart. Then sabi niya, you then live out your holiness. Kasi sabi niya ganito, as obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. Parang ganito. Kunyari ikaw, anong pangalan mo, Iha? Ano ba si Jessie? Sabi ko, Jessie, kumakain ng pagpag. Wala sa itsura niya, pero halimbawa lang, kumakain siya ng pagpag. Naawa ko, Jessie, mula ngayon aampunin na kita. Hindi ka nasasama sa mga kasama mo, mga kaibigang pagpag. Ano ibig sabihin yan? You are now set apart. You now belong to my family. Nung dinala ko siya sa bahay, hindi pa siya sanay. Aba, sabi ko sa katulong, pakipaliguan mo si Jessie, mamaya pakainin mo. Hindi pa siya pinasok siya sa kasilyas. Pagpasok niya sa kasilyas, kita niya ang linis ng tubig. Sabi niya, ay, ang ganda, nagilamos. Nakita nung ay, ba't ka nagilamos dyan? Hindi yan ang halila mo na dyan ka dudumi at iihi. Di ba? Water closet pala. Kasi hindi niya alam eh. No, tuturuan mo siya ngayon. Tama ba? Ngayon, nung kakain na, nakita yung dahil pagkain, kinuha sinunggaban agad. Ay, hindi ganyan. May mga plato. Ito, pang dessert, appetizer. Ito, may kanya-kanya pa palang assignment yan. So you're beginning to learn little by little. Kasi sabi ni Jesus, now that you are holy, you are set apart for my family. Sabi niya, nung hindi mo pa alam yung paraan ng pamumuhay in the kingdom of God, then I'm telling you now, then be holy. Who called you, be holy yourself also in all your behavior. Magbabago ka ngayon. Nakuha po? Nasusundan ninyo? Then sabi niya nun, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Now you will begin to live to the standard of the name that you're living
you're living as a person now in the name that you will not profane, the name of God. Nako po. Kaya yun ang nangyari. Yung Christianity mo, nagkaroon ka ng panibagong identity. Hindi mo na kailangan magpatuloy sa dati mong ignorante ka pa. No, ano po yung sinasabi niyang ano? Alam niyo po, pag binasa niyo yung Bible, magugulat kayo. Isa sa mga challenges para maintindihan natin ng na-challenge ang holiness sa submission. Di ba, ang hirap natin sumunod sa ibang tao. Di ba? Ayaw natin basta sumunod. Kaya sabi ni Peter, ganito, keep your behavior. Look at the words. One of the examples he gave, keep your behavior excellent among the Gentiles. Paano daw? So that in the things in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. Yung kabutihan nagbago, ibang-iba ka na. Sa behavior mo, hindi ka na basta nagsasalita, hindi ka na basta sumasagot, hindi ka na ganon. Sample, ganito. Kasi mga boss, bidyang hindi maayos lahat eh. Kalma, servants, most of them are servants at that time. Be submissive to your masters with all respect. Not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. Madali yan? Hirap, no? Kasi kahit sa bahay bakit ka ba sumunod sa nanay mo? Napaka-unreasonable lang magulang ko. Biro mo, kararating ko lang, inutusan na kaagad ako. Di ba? Nagagalit ka kaagad. Dito makita mo bakit ka nagiging masunurin. Tingnan nyo ha, because of Jesus. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth, and while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. Ano sinasabi niya? Kung si Jesus yan, anak ng Diyos, pwede sabihin, sige, yari kay lahat sa akin. Babalik ako and you're all dead. Na, hindi ganun eh. Because he trusts in the holiness of his Father, he just kept quiet. Never reviled back. He uttered no threats. Bakit? I believe in my Father. He knows what is best. Kaya pansinin nyo, kahit tayo, inaatake tayo minsan, huwag nyo intindihin. Sinisiraan kayo ng tao, huwag nyo intindihin. May Diyos na buhay. Kung siya ay holy, hindi yan makakalusot kay God. Relax ka lang. Pakisabi mo sa katabi mo, relax ka lang. Huwag kang magalit agad. Relax lang. Uy, alam mo ba, sabi ng ganito ka raw. Ano sabi niya? Pakiulit mo nga. Kapal niya. Relax ka lang. Huwag sinabi yung gano'n. Ganun ba? Pray and Lord, thank you ha. Mas higit mong alam ang lahat ng bagay. And you are holy. Dahil ikaw ay holy, you love justice, you love righteousness, and you love loving kindness. Kaya Lord, total hindi ko naman makokontrol yon. Kayo na lang, Panginoon, ang tatakbuhan ko. Mas naintindihan ba natin? Yun, kaya tinan nyo ha, si Jesus, kaya ang karugtong niyan, if you have your Bible, hindi ko na nilagay sa slides, in the same way, sabi niya, wives, be submissive to your own husband, even if they do not believe in the word. They will be won with your respectful and pure behavior. Di ba? Wow! Do not let your beauty be merely external. Let the beauty from within, that God is pleased. Wow! Ano ba pwedeng gawin ng mga lalaking hindi sumusunod sa salita ng Diyos? Mambabae, manlalaki, mangambuso. Ano sabi ng Diyos? Lalabanan mo? Anong gusto mo? Nakita mo, 16 years old, nakis-miniskirt ha? Pag uwi ng bahay, nag-miniskirt ka din. Yan bang hanap mo? Ganyan, di ba? Sa palagay mo, mananalo ka? Di. Talo ka dyan. Bakit? Ang matandang puno, labas na ugat. Wala. Kasabihin lang ng asawa, magtakip ka nga, ano ka ba? Di ba? Huwag na. Labanan mo sa kumain ka na ba? Pinagluto kita ng paborito mong pagkain. Tsaka pagod na pagod ka. Ibang amoy mo. Kaya, dilinisan kita, papasahihin kita ha. At pagkatapos ay matulog ka na kaagad. Wala siya ngayong maidadahilan na dinadaya ka niya. He cannot justify his action. Mahihiya siya sa Diyos. One day, the Lord will work on that person and malay mo, kunin siya agad ni God. Para maging Christian. Kayo naman gusto nyo, patay naman, trouble naman kayo, mapaghiganti kayo ha.
Now, ito pang nakakatuwa. Akala niyo, ganun lang? Sabi sa mga lalaki, in the same way. Kasi minsan tingnan niyo, unreasonable yan eh. Hindi, si Jesus hindi nanakot. Si Jesus nagtiwala sa Diyos. Magtiwala ka rin sa Diyos para sa asawa mo. Ngayon, ganun din sa lalaki. Assuming that your wife is not a Christian. In the same way, treat your wife in an understanding way. Hindi niya sinabi maging under-desire ka. Kasi sabi doon, understanding. Mayroon bang under-desire na nakatayo? Hindi nakuha yung lalim na salita. Understanding eh. Di ba? Ang ibig sabihin, you are above and trying to figure out ano talaga yung nangyayari. Hindi mo trying to judge and condemn the person. Parang ganito. Akala niyo ba madaling intindihin ng mga babae? Ang galing ng Diyos, alam niya talaga eh. Subukan mo paalam. Sitat, magbabasketball lang ako. Bahala ka. Ang daming meaning. Yung bahala ka, it's up to you. O kaya, it's up to you. O kaya, subukan mo. Sige. Yan. Meron pang masama. Batugan na to. Magbabasketball pa. Wala nang ang inaambag sa bahay. Di ba? Diyan ka magaling. Isang salita lang yon. Bahala ka. Naintindihan? At minsan hindi rin maintindihan. Biglang tumatahimik na lang. Ba't ka tumatahimik? Galit ka ba? Hindi! Kaya it requires the very heart of God. Lord, hindi ko po maintindihan asawa ko. Tulungan niyo naman po ako. Because I want to show her how much you love her. Kahit na ganun mo ang ugali niya. And I want to be your representative. I want that to be holy, set apart, na hindi ka pareho ng mga ibang lalaki na kung saan dinadayan lang asawa nila dahil hindi nila maintindihan. Hindi ko sinasabing huhusgahan mo iba. Hindi tulad ng iba dyan. Walang ganon. I respond differently because my God is holy and I want to please my Lord. Nagkakaintindihan. Kaya, God requires us to be holy because we cannot be acceptable before God. Kaya kung tayo namang Christian and since He wants us to be sanctified, ano gagawin ng Diyos? He will discipline us if necessary. Di ba? Kasi kung hindi tayo didisiplinahin, hindi tayo totoong anak ng Diyos. Diba sabi sa Hebrews 12, if we will not be disciplined, we are bastards or we are illegitimate children. So finally, ano sinasabi ng Panginoon Diyos? Remember this, pursue peace with all men and the sanctification or being holy, without which no one will see the Lord. See to it that no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled. Kasi ang isang challenge, yung galit, yung inis. So finally, paano ko talaga ma-experience yung holiness na yan? Hindi yan, parang mangangako ko, hindi ko nagagawin yan, mangangako ko, papakabait na ako, hindi ko na ito gagawin, hindi ko na gagawin. Hindi ganun ang holiness. Because of a new being, because of my experience of being holy, being chosen by God before the foundation of the world, I will be like this. Kaya how? Kaya we can only experience this holiness through Jesus' work on the cross. Hindi ito yung nangangako ako, Lord, magiging holy na ako. Anong ibig sabihin? Hindi ko nagagawin to, hindi ko nagagawin to, hindi ko nagagawin to. Kasi yung holiness sa atin, yung mga, hindi, katulad nung dati, nakita ako ng isang Christian, lumabas ako sa sinihan. Sabi naman, bakit ka nanood ng sine? Di ba Christian ka na? Opo. Hindi mo ba alam? Sabi ng Bible, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Nanonood ka ng sine, ang mga nakaupo dyan, mga scoffers. Oh. Paano na ako uuwi? Bakit? Ano ibig sabihin? Yung mga dinadaan sa path of sinners. Sasakay ako sa jeep, ang mga nakaupo doon, mga sinners. Paano na? Minsan akala natin ganun ang pagiging holy, yung tipong hindi ka natatawa, ganyan. Ba't ka natatawa? Sa Lord na ako. Nagbagong buhay na ako. Habang nagsasayawan sila doon, nagkakasiyahan sila pa sa Panginoon at ikaw naman, sa yun, ginagawa mo yun para sa Lord. Ikaw hindi ka pwede sumayaw dahil holy ka na. Kasi naalala ko yan, mayroon pang lumapit sa akin. Kasi, shout for joy, mga ganun-ganun pa. Sing or pray. Sabi niya, do not conform into the standard of this world, but be transformed. Huh? Gusto ko mag-enjoy kay God eh. Kaya tuloy, yung daliri ko na lang, shout for joy. Ayaw sa labas! Alam mo yun, hindi ganon. Ang pagiging holy
is really submitting ourselves to God. We are doing everything for His glory and honor. Bakit? We can only experience it not by our own effort. It is only through Jesus Christ. Tingnan nyo. While we were still helpless at the right time, Christ died for the ungodly. We are separated from the Lord. For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man, someone would dare even to die. Ang hirap patang mamatay. Kung sa babait ka, ang hirap mamamatay para sa kanya eh. Pero pwede rin, alang-alang sa kanya. But God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Alam niyo ba ibig sabihin ng sinners? Ang sinners noon, ganito. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. For if while we were enemies, kaaway tayo ng Diyos because we rebelled against Him. We did not listen to His instruction. We tried to go against His will. Ang tawag dyan, rebelde, at ang tawag dyan, kaaway ng Diyos. Ikaw at ako, kung wala si Jesus, kaaway tayo ng Diyos. At kung hahanap ka lang ng kaaway, wag naman ng Diyos. Sabi nga nila, if God is with us, who can be against us? But if God is against you, who can be with you? Is God against me? Is that possible? Yes, because God is opposed to the proud. At ang mga proud, they are not submitting themselves to God. Nagkakaintindihan? Katuloy tayo. Ang ginawa niya, ni-reconcile niya tayo sa Diyos through the death of His Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. And not only this, but we also exalt, we celebrate in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. Lahat tayo mamamatay. Hindi lang mamamatay, separated from God, separated from life. And according to the law, sorry. Anong nangyari doon? Naputol. Anyway, may Bible naman kayo, di ba? Verse 13, and because of Jesus, we were reconciled. Okay, tuloy tayo. And sabi ng Bible, and according to the law, one may almost say all things are cleansed with blood, and without shedding of blood, there is no... Kasi sasabihin tao, bakit hindi na lang namatay si Jesus, pinatawad na lang tayo? Hindi. Kailangan. There is shedding of blood. Are you following? Kasi yung blood is life. Kaya kailangan. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Kasi nga, yun ang ginagamit ng pantakip eh. And Jesus, the mediator of a new covenant, to the sprinkled blood, which speaks better than the blood of Abel. Ano sabi niya? Therefore, Jesus also, that He might sanctify, make us holy, the people through His own blood suffered outside the gate. Ano sabi ni God? There is only one way for us to experience the holiness of God. Para ikaw ay maging holy, set apart for God's purpose. Set apart for His love, for His purpose, for His family. Sabi niya, ano gagawin mo? You have to make sure that you and Jesus are reconciled. Bayad niya na yung utang. And let me end by saying this. Halimbawa ganito, si Paul, may utang. Dahil nangutang siya sa sindikato. Kasama ng mga missing sabongero. E nagkataon, papatayin din siya pag di siya nagbayad within the week. Maliit lang naman ang utang. $100 million. Paano ngayon yan? Paano siya makakabayad? Narinig ng kanyang kaibigang si Albert. Tama na ako, no? Okay, si Albert. Sabi ni Albert, totoo ba may utang ka? Oo. Sabi niya, naku, tutulungan kita. May motor ako. Kuya, $100 million ang utang ko. Hindi ho kayang bayaran. Kahit na ibenta mo lahat ng meron ka. I am totally dead. Dumating si Bill Gates. At sabi ni Bill Gates, I don't know you, but I care for you. Upon seeing you, I got so burdened about you.
can I pay your debts? Parang totohanan no? Ang sabi niya, totoo ba yan? Oo, kaya lang, magkano utang mo? $100 million. Sige. Kailangan mabenta ko lahat ng stocks ko sa Microsoft para mabayaran ko yung $100 million mo ngayon. Kasi wala akong dala ngayon. What am I trying to say? Tayong lahat may utang tayo sa Diyos. Eternal death. Sino man pwede magbayad niyan? Walang sino man sa atin dahil lahat tayo mamamatay. Somebody who has eternal life. Si Jesus who has eternal life, hindi pwedeng bayaran kung hindi siya magkakatawang tao kasi hindi siya pwedeng mamatay. Tama ba? Nagkatawang tao siya, kinonvert niya yung stocks into dollars para mabayaran ang utang. Namatay siya at nabuhay na magmuli para sabihin, bayad na utang. Ayun na, intindihan nyo? Eto ngayon, sabi ni Paul, teka muna, Sir Bill Gates, para kayong nakakalalaki. Pag binayaran niyo yung utang ko, ay di parang Panginoon ko na kayo. Susunod na ako sa lahat ng gusto nyo. Mamamatay na lang ako. And that is exactly what most people did. Tinanggihan ng bayad ni Jesus dahil ayaw nilang magpasakop kay Jesus. Gusto nilang mabuhay on their own. Kaya sabi niya, huwag mo kaming pakialaman, Jesus. We will pay our own debt. In other words, you will suffer eternal death as a payment for your own sin. But I'm telling you, God is offering you a way because He is a holy God. He wants you to experience His love at the same time by saying, I paid your debts. Are you willing to come and admit that you cannot pay it on your own and you need me? Nagkakaintindihan po. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, mas alam mo ang buhay mo. Talaga bang si Lord na ang Panginoon ng buhay mo na masasabi mong, Lord, tananggap ko po yung kabayaran ng utang ko. Kaya utang ko na sa yung buhay ko and my life is yours. And I can say this now with all my heart. I've been crucified with you. It is no longer I who live, but you, Christ, who live in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya mga kapatid, kung hindi ka tiyak, I'm telling you now, God is offering you this and inviting you to come, to know Him. At iniinyayahan ka niya to be set apart for Him. Handa mo bang isuko ang buhay mo kay Jesus by allowing Him to pay your debts and be the Lord of your life? Kung yun po ang desisyon mo ngayong hapon, huwag mo nang hintayin ng bukas. Magpakumbaba ka, itaas mong kamay mo sa Kanya. Sabi mo, Lord, inaamin ko ang pangangailangan ko sa iyo. Hindi ko kayang bayaran ang sarili kong utang. I need you. I need you, Jesus. I accept your payment on the cross for my sin. And I want to live only for you. Kapatid, kung yan ang loobin mo, taas mong kamay mo, huwag ka maya. Yes, huwag ka maya. Nasa sa balcony, upper balcony, mga nanonood sa online, I'm challenging you, nasa overflow rooms, be humble before God. You know your condition. Huwag kang magmatigas. Hindi mo naintindihan ang pinagmamatigasan mo. You need God. Jesus Christ humbly came to save you. And don't ignore His offer. Because tomorrow might be too late. Be humble before God. At alam mo rin ang gulo ng buhay mo. Trying your best to fix your own life. And alam mong malayong malayo at hindi mo maintindihan na nangyari sa'yo. Why don't you come and accept Jesus and say, Lord Jesus, yes, say it to the Lord, Lord Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. I admit that I cannot pay my own debts, the eternal debt that I owe you because of my rebellious life. Lord, I rebelled against you, against your standard. I tried to live on my own. But now, Lord, I'm coming before you, turning away from my sinfulness and accepting you as my Lord and my Savior, because you alone
are the payment, Father God, to my sin. You alone are enough. Nothing else and no one else. So Lord Jesus, come into my life. And I want to know you more. I want to know you more. I want, Lord, to grow in my love for you. So fill me with your Holy Spirit and allow me to live only for your purposes and for your glory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, for listening to my prayers. Thank you, Lord, for coming to my life. Thank you, Jesus. Lord, I give you all the glory and honor. And now for the rest of us and this congregation and those who are watching online, may you please rededicate your life to God and say, Lord, help me to live a holy life. For you are holy. For we know that no one can ever come and can ever enter the kingdom of heaven without holiness. Now that you have called us, Father God, to be holy, then allow us to be holy in all of our responses, in all of our behavior. We cannot do it on our own, but by your grace, we know we will. And we can say no to ungodliness and say yes, Father God, to your righteousness. Thank you, Lord. We love you. We praise you. We honor you. And we declare you holy, holy, the Lord God Almighty.